Good morning, welcome back to Mila's Kitchen. Ngayon po ay gagawa tayo ng kababayan bread. Pwede pong pambaon ng mga anak mo, pwedeng pang merienda at pwede rin po lalong-lalo na pwedeng pangbenta. Po yung mga ingredients na kailanganin natin, 2 cups po ng milk. So kahit anong milk po pwede mong gamitin. 1 and 1/4 cup ng sugar, 1/4 teaspoon yellow food color. Optional lang po yan. Pwedeng wala. 200 ml na vegetable oil. 1/2 teaspoon baking soda. 2 tablespoon baking powder. 2 piraso po yan na malaking itlog. At kalahating kilong flour. Kung tatanungin niyo po ako kung ilang cups yan, mga 4 cups po yan. At mag-start na po tayo. Unahin ko pong ilagay yung 2 pirasong itlog. At ibit po muna natin bago natin idagdag yung mga iba nating ingredients para sigurado po tayo na bitin yung egg natin ng mabuti. At di po ako gagamit ng electric mixer dito or hand mixer. Mano-mano lang po tayo kasi konti lang naman din po yung lulutuin natin. Ayan, beat lang natin yung egg hanggat sa mag-light color na siya. Ibig sabihin, kahit papano ay ano na to, okay na yung pagkakabit natin. Next ko pong ilalagay yung cooking oil, ay vegetable oil po. Sa palengke lang din po yan nabibili at any brand po pwede mong gamitin. Mas maganda nga po kung meron kang coconut oil, yun na lang po ang gamitin mo. Yan, ilagay ko na po yung 2 cups na gatas. Ang 2 cups po na gatas na yan ay 2 packs lang po yan ng Bear Brand na sakto pack ng 33 grams. So, bali 66 grams po yun. 1 and 1/4 na sugar. Nilagay ko na po. Yun. Nandiyan na rin yung baking powder. At pwede ka rin po dito maglagay ng vanilla kung gusto mo na maglagay. Pero ako po hindi kasi ako naglagay. So, kulayan ko siya para maganda-ganda yung maging kulay niya. So, sa tingin ko okay na tong ating liquid na mixture. At pwede na nating ilagay itong ating flour. Di na po sifted yung yung flour ko. At mamasahin, bibit ko na lang to nitong wire whisk ng mabuti bago natin siya ilalagay sa ating mga hulmahan. So, pero habang ginagawa ko po ito, ay nakapag-preheat na po ako ng oven ko. So, ayan, fast forward tayo para hindi kayo mainip. Ayan, hindi ko po ibinubuhos ng bultuhan yung flour para hindi ako mahirapan na mag-mix. So, yun po ay pamamaraan ko lang pero depende sa iyo. So, yan. At yun nga pala, take note po, hindi po ako baker. Isa lang po na medyo marunong kahit papano na maggawa ng tinapay. Kasi, example, bibili ka sa bakery, mas okay na lang din na kung love mo naman talaga magluto-luto, mas okay na lang din na ikaw mismo yung nagpiprepare ng pagkain ng mga anak mo kasi ito po hindi lang din pagkain, pwede na rin pambaon kung mga nag-school na sila or pambaon po sa work. Yun. At pwede mo na rin tong ibenta-benta. Iba, nung mga last vlog ko, ang tinuturo ko paano gumawa ng puto. Halos the same lang din naman itong ginagawa natin. Yan. Hahaluin ko lang po itong mabuti hanggat sa magpino na talaga siya na wala na tayong makita kahit konting buo-buo. So, yun lang po, kailangan mo talagang mag-effort dito. So, kung ikaw yung gusto mo namang mag-effort para sa mga mahal mo sa buhay, sa family mo, para sigurado ka na malinis yung kakainin nila kasi ikaw mismo yung nag-prepare, so pwede mo pong gawin itong ginagawa ko.
Tuloy-tuloy lang po tayo ng paghalo hangga't meron pang nakikita diyan na mga buo-buo kasi may nakikita pa tayo. So, sige lang ang halo hangga't sa magpino na talaga yan. This time po, maglalagay na naman tayo dito sa ating mga molder. So, ito pong paglagay ko, medyo naparami siya. Kasi, kahit sa tingin mo unang buhos mo 3/4, parang napupuno po siya kapag ano. So, yun. Advice ko lang po, dapat half lang dito. Kasi habang tumatagal siya na nakastay, parang napupuno siya. So, ganyan po yung nangyari dyan sa ginawa ko. Para siyang, napuno. Kaya sobrang laki po ng kababayan bread ko. So, hindi siya standard na kagaya ng kababayan bread na nasa bakery. Talaga pong ang kababayan bread ko po ay malaki. Parang cupcake siya kalaki. Ayan. So, halos napuno po kasi. So, wag niyo pong tutularan yung nagawa kong yan. Kasi napuno sila. So, dapat po ay halos half lang po ng 3 ounce na yan. So, tingnan nyo kung mapapansin nyo. Ayan, nandyan siya sa loob ng oven. At niluto ko po siya ng 20 minutes at tinest natin ng toothpick. Wala naman na siyang so wala nang natira-tira. So meaning, luto na po talaga. Well done po ang pagkakagawa natin. At kung mapapansin mo, ang kababayan bread talagang nagawa natin ay napakalaki. So bago po natin tanggalin dito sa sa molder ay medyo paanuhin muna natin. Palamigin muna natin kasi kapag ka mainit na mainit ay dumidikit pa rin siya dito sa natin, dito sa molder natin. So, ganyan lang muna, palamigin lang muna natin. Then, saka natin ilalagay sa ating, sa plato natin, sa serving plate natin. So, at hanggang dito na lang po muna tayo. Ito na po yung ating finished product. Napakaganda po ng nagawa natin. Sana po nakapagbigay na naman ako sa inyo ng bagong kaalaman kung ano yung pwede pa nating i-prepare na lutuin. Ayan po, napaka-soft at talagang masarap po ito. Sana po masubukan nyo to sa inyo. Maraming salamat po.